Sa kasaysayan ng simbahang Katolika, muling nabuksan ang isang bagong yugto ng mahalal si Cardinal Robert Francis Prevost bilang bagong Santo Papa. Sa kanyang pag-upo bilang Pope Leo XIV, bumalot sa buong mundo ang pananabik at pag-asa, hindi lamang dahil sa kanyang pinanggalingan bilang isang Amerikanong pari, kundi dahil sa kanyang malalim na karanasan sa misyon, malasakit sa kapwa at matatag na paninindigan sa pananampalataya. Ipinanganak sa Chicago, Illinois noong 1955, si Robert Francis Prevost ay matagal nang kilala sa simbahan bilang isang mapagpakumbabang lingkod ng Diyos. Bilang isang miyembro ng Orden ng mga Augustinian, ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Peru, kung saan naging obispo siya ng Chiclayo at minahal ng sambayanan dahil sa kanyang kababaang loob at malasakit sa mga maralita. Sa kanyang mga taon sa Latin America, naranasan niya mismo ang mga hamon ng isang simbahang nakikipagbuno sa kahirapan, kawalang katarungan at pag-asa, at dito siya nahubog bilang isang tunay na pastol ng Diyos. Bago ang kanyang pagkapili bilang Santo Papa, nagsilbi siya bilang prefect ng Dicastery for Bishops, isang mahalagang posisyon sa Vatican na nangangasiwa sa pagpili ng mga obispo sa buong mundo. Sa posisyong ito, ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pamumuno at ang kanyang husay sa pagpili ng mga lider na tunay na makakapaglingkod sa mga tapat na Katoliko. Kilala siya sa Vatican bilang isang mahinahon ngunit matatag, isang tagapamagitan sa mga pagkakaiba at isang tagapagtanggol ng kabutihan. Kaya naman, sa kabila ng pagkagulat ng ilan, ang kanyang pagkahalal bilang Papa ay itinuturing ng marami bilang isang malinaw na sagot sa panalangin ng simbahan para sa isang lider na may puso, karanasan at pananampalatayang buo. Sa loob lamang ng ilang balota, nagkaisa ang mga kardinal sa paghalal sa kanya, isang patunay ng kanilang tiwala sa kanyang kakayahang mamuno at maging gabay ng milyon-milyong Katoliko sa buong mundo. Ang kanyang pagpili ng pangalang Leo XIV ay may malalim na kahulugan. Ito ay maaaring paggunita sa naunang mga papa na may parehong pangalan, gaya ni Leo XIII na kilala sa kanyang mga encyclical na tumatalakay sa katarungang panlipunan. Sa ganitong pagpili, malinaw ang hangarin ni Pope Leo XIV, isang papado na nakasandig sa tradisyon ngunit bukas sa mga hamon ng makabagong panahon, isang simbahang nakaugat sa pananampalataya ngunit handang makinig at umalalay sa bawat miyembro ng komunidad. Sa kanyang unang pagpapakita sa balkonahe ng Vatican bilang Santo Papa, payapa niyang binigkas ang mga salitang "Peace be with you." Walang mahahabang pananalita, walang magarbong talumpati, isang simpleng mensahe ng kapayapaan na agad tumagos sa puso ng marami. Isa itong paalala na sa gitna ng kaguluhan sa mundo, ang bagong Santo Papa ay nais maging sagisag ng katahimikan, pag-asa at pagkakaisa. Ngayon, buong mundo ang nakatingin kay Pope Leo XIV. Habang pinapangarap ng ilan ang pagpapatuloy ng mga reforma ni Pope Francis, umaasa naman ang iba na muling pagtitibayin ang mga haligi ng tradisyon. Ngunit para sa bagong Papa, ang pinakamahalaga ay ang muling pagpapalalim ng pananampalataya ng bawat Katoliko, ang pag-abot sa mga naliligaw ng landas, at ang pagbibigay liwanag sa mga lugar na madilim pa sa pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang pangunguna, muling nabubuhay ang pag-asa ng simbahang Katolika na sa gitna ng makabagong mundo, may isang ama na handang magsilbing ilaw, gabay at tagapaglingkod sa kanyang mga anak. Si Pope Leo XIV ay hindi lamang leader ng simbahan, kundi isang pastol na may pusong naglilingkod, nagmamahal at handang magsakripisyo alang-alang sa kabutihan ng lahat. Ang kanyang papado ay simula ng panibagong paglalakbay,
Isang paglalakbay ng pananampalataya, pagkakaisa at pagmamahalan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isang simbahang muling tumitindig, muling tumatapang at muling sumisigaw. Sa Diyos, ang lahat ay posible.